Breaking news, BP Sara na ang papalit. BBM, di na nagpapakita. Naku, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam mo ba, may karapatan ka bilang Pilipino na magtanong, nasaan na ba ang Pangulo? Pero yung mga pingtae, dati nasaan ng Pangulo sila o maya't maya, ngayon wala, nga. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na public appearance si BBM. May mga video, oo. Pero ang tanong, luma ba yan o totoong nangyari ngayon? At ang matindi nito, naglabas pa sila ng picture, pero luma. Bakit? Kung maayos si BBM, bakit sila maglalabas ng lumang picture? Hindi ito chismis, hindi ito intriga, ito'y usaping konstitusyon. Dapat malinaw. Kapag ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang tungkulin, may papalit na dapat at iyon ang ating Vice Presidente. Kaya ngayon mga banateros, maaayos pa bang nagagampanan ng ating Pangulo ang kanyang trabaho? Kasi kung hindi na, nako po, meron sinasabi dyan ng ating konstitusyon. O may katotohanan ng hindi sinasabi sa atin at kung tahimik ang palasyo, karapatan ba nating humingi ng proof of life? Aba, siyempre Banateros, hindi ito simpleng tanong. Ito'y laban para sa transparency at katotohanan. Panoorin nyo to hanggang dulo dahil may ilalabas akong detalye na pwedeng magbago ng pananaw ninyo. Yo, bakit ba importante na makita natin ng Pangulo? Bakit mo ba hinahanap, Banatbay? Kursunada mo ata Hindi mga kababayan. Kaya natin nahanap ang Pangulo dahil tayo ngayon ay dumadaan sa matinding krisis. Matinding krisis po ninadaanan natin. Actually, hindi lang naman po tayo. Buong mundo'y dumadaan sa krisis. Pero ang pinagkaiba, yung kanilang leader ay aktibo. Yung kanilang leader, makikita mo sa telebisyon. Sa atin, yung ating leader, nga. May nilalabas na naman silang video na kesyo pinasa, pero recorded. Hindi naman natin sure kung totoo yan. O baka naman AI, di ba? Kasi yun ngang mga lumalabas na video nun, sinasabihan nila ng AI. Baka AI din yan. So ang maganda niyan, dapat live press con. Live press briefing. Live. Para talaga malaman natin at malaman natin na kung talagang okay pa ba ang ating Pangulo. Dahil again, ito po ay karapatan. Hindi po ito pribilehiyo. Kung trip ko lang lumabas, lalabas ako. Hindi pwedeng gayon. Ito po'y karapatan ng bawat Pilipino. Dahil naayon yan sa ating konstitusyon. Karapatan natin yan malaman kung ang ating Pangulo ay buhay pa ba? O baka naman maluba na sakit at hindi na kayang gampanan ng kanyang trabaho. Kaya importante yan. Hindi po ito bula-bulahan Hindi ito pwedeng daanin nyo lang sa mga pautot ninyong propagandistang sinasabi na okay naman, ganyan. Hindi pwede. We need a live and public appearance of the President. Kasi kung hindi, malabong usapan yan. Diba? Kasi nga ito, pag-usapan natin ito kasi ngayon, alam nyo mga kababayan, yung presyo ng langis, maaari nang umabot sa 200 pesos. Grabe, Hindi lang yan. Malabo na rin bumalik sa below 100 pesos. Pakinggan natin kasi may matinding naganap kahapon patungkol dito sa issue ng gasolina dahil alam nyo, baka kala ninyo yung mga may sasakyan lang ang apektado nito. Hindi Whether may sasakyan ka o wala, ang pagtaas ng krudo, magkakaroon ng matinding epekto ito. Hindi lamang po sa ating mga sasakyan, ngunit pati sa bilihin. Lahat to ng bilihin, sapul dito. Lalong-lalo na yung mga farmers, sapul po dito. Kaya mga kababayan, hindi natin pwedeng ito po ay basta-basta lang okay lang. Hindi kami apekto kasi wala naman kaming gasolinang sa aming sasakyan. Kasi kami ay EV o yung hindi na kami ngayon, baterya na lang yun.
Hindi ho ganun yun. Kahit may EB ka pa, apektado ka pa rin dito. Ay, naku, maniwala kayo sa akin. Bakit ho kanyo? Kasi nga ho, yung mga bilihin, hindi naman naka-EB yung mga sasakyan na mga ginagamit dyan. Di ba? So lahat po yan, gumagamit ng krudo at tataas po yan. So magmamahal na ho yan. O sige ha, panoorin natin ito. Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa, baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Naku po! Sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ngayon ng diesel at gasolina? Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay umaabot na sa 170 ang presyo ng diesel sa ilang gasoline stations. Ang gasolina naman ay nasa 120 pesos. Naku Pero yun po! nga, tama ka, kahit nga raw tumigil ang gera ngayon, 170. ay hindi pa rin maibabalik o malabo na magbalik sa dating level yung presyo ng diesel. At mukhang lalo pa raw itong tataas sa mga susunod na linggo. Naku! 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro Naku sa po, ilang patay tayo gasolinahan. dyan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abilinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Naku po! Ganun naman ako, sir. Huwag naman gayon. Si Sir naman, huwag naman gayon. Ha? Sabi niya, dapat na lang, pinatay nyo na lang kami sa karsada. Hindi, alam mo kasi ganyan talagang pakiramdam ng mga yan eh. Walang biro ho. Alam mo, meron tayong mga kaibigan tsuper eh. Mga nagmamaneho ng mga TNBS, ng mga jeep. Kasi talagang pag tinatanong ko sa kanila, magkano nauuwi nyo sa bahay? Mga 200, 300. Sabi ko, paano mabubuhay yung pamilya nyo? Kaya nga, alam mo, parang nga sinasabi, oo nga kaya nga parang pidatay na kami sa karsada. Ganun na kami na lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin. Ba't hindi na po, duguan na talaga, sacrifice. Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng Alam mo kasi, sir, panawagan nyo na kasi mag-resign si Marcos. Kasi ito ha, baka kasi akala nung iba gusto lang natin maging Pangulo si BP Sara. Hindi ho yun. Hindi nyo ho kasi maunawaan eh. This is not about BP Sara Duterte. This is about a president na wala ng kakayanan. Wala ng tenga para makinig sa taong bayan. Kasi nga naman, ano yung sinabi ni Pangulong Duterte dati? Spoiled brat. Wala namang pakialam yan sa atin eh. Kaya nga hindi ko maintindihan, kayo mga jeepney driver, bus driver, TNBS, dapat manawagan na kayo na mag-resign. Ngayon, bakit ko sinasabing kailangan ni BP Sara Duterte? Kasi siya ang nasa konstitusyon. Siya ang susunod. Pag hindi na kayang gampanan ng trabaho ng Pangulo, yung Vice President, nagkataon si BP Sara Duterte yon. Ngayon, kung sakaling pumalit si BP Sara Duterte at hindi rin niya kinaya, sasama ako sa inyo sa panawagan na mag-resign din siya. Kasi dapat kailangan, magaling, maayos. Hindi pwedeng hindi maayos po ang ating susunod na Pangulo. Kailangan maayos po yan. Hindi pwedeng ganun. 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga chopper? Bukod kay Tatay Joel, iniinda na rin ang mga tsuper mula sa grupong Kaya manawagan na kayo. Yan ang problema sa inyo eh. Dahil hindi ho lahat hindi ho lahat. Nakalinya kayo doon sa mga makakaliwa na galit kay BP Sara Duterte. Kasi alam mo, yung mga jeepney driver natin, ako naniniwala ako, mga lehitimong nananawagan sa gobyerno. Kaya lang, yung mga leader nila nakalinya dito sa mga makakaliwa. Yung mga makakaliwa na leader, alam naman natin mga NPA yung mga yan. Kasamahan nila mga NPA. Since galit na galit sila kay BP Sara Duterte dahil tinanggal ang mga NPA sa Davao City, ayaw din nila si BP Sara Duterte. So hindi nila isasuggest yan doon sa mga nasa baba na wala namang kinalaman sa NPA. Ginagamit lang nitong mga leaders nila na mga NPA. But in reality, etong mga nananawagan na mga ganyan-ganyan ay lehitimong
gusto lang talaga na makasurvive sa buhay. Nagkataon lang yung mga leader nila ay mga NPA. Piston ang kalbaryo sa krisis ng langis. Kaya kahit mainit, nagkilos protesta ulit sila at nag-noise barrage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang ginagawa lang sa amin, bibigyan lang kami ng kakarampot na ayuda. Ngayon po, ang ayuda na binibigay sa amin, sa halagang 5,000. Kung manatili ito na ganitong sa halaga ng taas ng krudo, baka hindi na namin masuportahan yung aming mga estudyante, ganyan. Bagamat sinisikap namin na kumita, nandoon na yung aming maikling oras o mahabang oras na 12 oras, pinaabot na namin ito sa 18 oras para lang makapaghatid kami, makapag-uwi kami ng sapat na pangailangan namin sa aming pamilya. Ang tsuper at single parent niya na si Tony Prado, 90 pesos lang ang inuwi mula sa pamamasada kagabi. Inuunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa crisis na to. Panawagan ng grupo, ibaba ang presyo ng krudo, ibasura ang excise tax sa langis, itaas ang pasahe at ibasura ang oil deregulation law. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Una nang sinabi ng Energy Department na kahit bukas na sa Pilipinas ang Strait of Hormuz, hindi ibig sabihin otomatiko nang bababa ang presyo. Ang tanong, aabot ba ito sa 200 pesos kada litro? Ang sabi ng DOE, hindi imposible yan, lalo't pabago-bago ang sitwasyon sa Middle East. Sumang-ayon din si Secretary Sharon Garin sa naging pahayag ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay sobrang, I do not expect it to go down as fast. Ang epekto niyan, babagsak ngayon sa mahihirap. Sila yung pinakamatindi yung tama kasi 80% ng kanilang consumption basket. Pagkain, ilaw, tubig, transportasyon, lahat yan malaking tama. Sa ngayon, aabot ng 50 araw ang supply ng langis sa bansa. May mga dumarating pa raw na supply at tuloy-tuloy ang makikipagkontrata ng mga pribadong kumpanya para mapahaba pa ang supply sa Hunyo. Nasa 900,000 barrels ang diesel ang inaasahang shipment na darating ngayong Abril. Ang unang cargo mula Malaysia ay darating sa April 10. Cheryl, dito sa gasoline station na kinatatayuan ko, kumpara kahapon, hindi na ganoon karami yung nagpapakarga ng langis. At kung makikita yun dito sa akin likuran, dito sa EDSA Southbound, hindi masyadong matraffic. In fact, kitang-kita na ng DOE sa demand. Dahil ayon sa kanila, base doon sa inventaryo ng mga oil companies, bumaba, hindi bababa, sa 20% ang ibinagsak ng demand para sa diesel dahil nga sa napakataas na presyo nito. Cheryl. Gerard, kanina sinabi mo na matapos man o hindi yung gera sa Middle East, mananatiling ganito na ang presyo ng langis. Bakit? Yun nga. Oo, Cheryl, ang sinasabi kasi ng mga eksperto dyan at kahit si Energy Secretary Sharon Garin ay nagsabi na rin ito, Cheryl, maraming mga infrastruktura, maraming mga facilities ang nasira doon sa Middle East and it will take time bago ito ma-rehabilitate, bago ito ma-repair. Hindi raw araw o linggo o buwan ang bibilangin dyan, taon. So kung magbabalik man sa dati ang presyo, matatagalan ito at baka dahil nga rin sa inflation ay hindi na talaga ito sumampa ulit doon sa 60 pesos na alam natin noong Pebrero. Cheryl. Gerard, bakit daw hindi pa suspendihin yung excise tax? Para makaginhawa naman kahit papaano. Kasi wala nga pakialam ang Pangulo. Hindi nyo ba maintindihan? Ano bang pakialam niya sa inyo? Mga tsuper. Alam mo, Cheryl, sa isang press conference kanina, natanong dyan si Secretary Garin kung ano na ba ang desisyon ng pamahalaan tungkol doon sa pagtatanggal ng excise tax. Ang sabi ni Secretary Garin is really up to the Department of Finance kung anong gagawin dito. At mukhang magkakaroon naman daw ng announcement ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero yun nga lang, wag tayong mag-expect daw masyado kung sakali mang matanggal itong excise tax. Kasi sa ngayon, 50 days ang itatagal ng ating inventaryo. Ang ibig sabihin nito, bayad na yung excise tax niyan at pag ibinenta itong langis na worth 50 days ay sisingilin pa rin yung excise tax sa mga consumers katulad natin. So doon sa mga susunod na darating pa mga orders, doon pa lang magre-reflect yung
Pero kahit na, anong klaseng palusot yun? Anong klaseng palusot yun nung sekretary? Yung sekretary kasi nagpalusot kahit daw kasi nabili na, nabayaran na. So ganun pa rin, wala pa rin. Oo nga, pero at least yung susunod, malaking menos na yun. Tanggalin yung excise tax, tanggalin yung VAT. 'Di ba? Malaking menos na yun. Kahit ba sabihin na kasi meron ako nakitang video ng isang pulis, pinalagay niya yung VAT kung magkano binabayaran ng bawat mga nagpapakarga ng gasolina. At ang parang nailagay doon, 20 pesos. Sabihin mo na mabawasan ng 20 pesos, malaking bagay na ho yun. Di ba? Malaking bagay na ho yun para sa mga mamamayan. Lalo na ngayon na talagang kailangan nating magtipid to the max. Kahit po ako, nagtitipid na ako. Hindi na ako humihinga. Pati yung hangin, no? Baka sa susunod, babayaran na rin yung hangin.